Well, nag-video call kina mama. Happy Sunday, guys. Yes, tabi po sa iligan. San Miguel. Hello, it's now 11:38 na ng umaga and palabas kami ni Ken to pick up lunch and we're having something Greek today, Greek meal. So nag-order na siya online and pick upin na lang namin siya. Dito na kami kakain. Dito na namin kakainin yung food. And then still gloomy today. The same as yesterday, but hindi ako nagdala ng cardigan. Ayun, pakita ko sa inyo. Sunglasses? No. Hindi ko alam kung kita nyo, guys. Ken's here. Hi, my love. So, update you later. Thank you. Thank you, my love. We'll be home in about 10 minutes. What's up? Dito na, guys. Bilis.
Punta kami ng Marshalls at maghahanap ng naka-sale na mga skincare. Isa yun sa mga hack na beauty hack na i-share ko sa inyo kasi if you're here in the US and you're looking for branded but cheaper skincare, go to Marshalls or Ross or TJ Maxx. Marami silang skincare guys. Yung mga Korean skincare meron din sila. So, dito tayo. Nakabili ako last time ng yung Snail Mucin. Tulad nito guys, yung Snail Mucin, ano lang siya, yung 100 ml is $13. Ba't nakabili na ako ng ganito? Yung hinahanap ko yung moisturizer. Na kami sa Sam's. Titingin-tingin. Hi! Hello! Tingnan nyo guys. Ready na for Halloween. Okay na pala kami sa sa chocolates. Ay, hindi nga pala. Meron pa pala. Kuha kami ng Kit Kats dito. Okay. So, ito na lang yung kulang sa namin for our trick or treat. Then, kompleto na. Is that the right size? Okay. Guys, tingnan nyo. Tapos meron pa dito. Percy cup. Isang balde. Nakauwi na kami actually sa bahay and then lumabas kami ulit para magpagas. So ako yung nag-drive and then si Ken yung nagpagas. Doon si Ken. Hindi pa ako nakatry na magpagas na ako lang. Hindi pa ako marunong kaya si Ken yung gumagawa nun. Hindi kasi katulad sa atin na may gas boy. So dito ikaw talaga yung dapat na magpa-pump ng gas. So, ayun lang. And then, after nito, uwi na kami. Dito kami sa tawag nito? Sa den, sa basement. Manood muna kami ng movie saglit. Or kung hindi man namin matapos, siguro mga halfway sa movie. Kasi, anong oras na? 7:12. And back to work na bukas. So, hindi pwedeng super late matulog. Pampaantok. So, we're gonna watch The Boys in the Boat. In the Boat? And the Boat. In the boat. The Boys in the Boat. So, ayun.
October 4, 2024, 8:59 ng umaga, and I'm getting ready. It's ano nga pala ngayon, Friday, and I'm getting cleaned up kasi alis ako with my mother-in-law, si mom, kasi mag-errands kami, and then sabi niya, nag-invite siya na mag-shopping daw kami, and then kakain kami sa labas for lunch. Kasi si Ken is nasa work. And while I get ready, chikahan muna tayo guys. May chika ako sa inyo na napaka-importanting update. And ayun, but before that, may ipapakita ako sa inyo bagong part ng aking skincare routine. But actually, kararating lang nito this week lang. So, sinusubukan ko pa siya. Hopefully is hiyang ako sa kanila. But so far naman walang breakout or whatever. So ito yung unang ipapakita ko. It's the 6 peptide skin booster ng COSRX. Ayun. Paano ba ito mag-focus? Hindi siya mag-focus, guys. Naka-focus siya sa mukha ko. lang. Ayan. Wala pa din. Ayun. So, ito is, sabi dito is, it even skin tone, hydrating, firmness and smooth, pore and sebum care, and improves skin texture. So, tingnan natin kung mag-i-improve. Tapos, yung isa naman is, ito. Focus. Yan. The Ordinary na glycolic acid 7% toning solution. So, nagamit ko na to ng mga ilang beses and so far, so good. Kasi may plumping effect siya sa skin. Parang, parang may glow, may, tawag nito, may shine. Parang ganun. So, okay to. Ginagamit ko siya both in the morning and at night bago ako maglagay ng mga moisturizer, mga ganon. So, ito yung first na step ko after ko mag-wash ng face. And then, ito naman, itong The Ordinary, nagamit ko to siya kagabi for the first time. And so far, yung feeling ko is medyo may tightness sa aking mukha, pero hindi naman yung feeling na parang para bang magkakaroon ng break sa skin, parang ganun. Parang moisturizing pa rin, but it feels a bit tight. We'll see. Update ko kayo like after a month or a couple of months after using these products. So hopefully hiyang. So, mag-ready ako, gamitin ko to. Ito hindi muna kasi plano kong gamitin to mga once or twice a week muna. Parang I'll slowly introduce the new products sa skin ko para hindi sila masyadong mabigla. So, ito gamitin ko next week ulit. So, ito naman so far is kung napanood niyo yung mga previous videos ko, matagal na akong gumagamit ng COSRX talaga, and so far hiyang ako sa COSRX, and I've been using the product for I think mga 3 years na din. So ito yung bagong COSRX product na nabili ko, and so far nagustuhan ko siya, guys. So ito yung consistency niya. Medyo watery siya kesa dun sa yung snail mucin. Mas watery siya, guys. Para siyang parang in between siya sa yung toner and yung snail mucin. Yung snail mucin kasi is thick yung consistency niya. Ito is hindi masyadong thick. Hindi rin siya sobrang watery na parang yung toner. So in between. So, sabi sa mga research ko is, ito na yung first step. So, yun yung ginawa ko. So, yan. So, since may mga tira-tira pa sa kamay, spread natin siya sa leeg. Kasi sayang.
Chinek ko siya nabili ko to siya online kasi may Sephora naman dito na malapit but wala silang available na ganito. So, online ko siyang binili. Tapos, chinek ko siya sa TJ Maxx and Ross. Ross ba yun? Or Marshalls? Marshalls. Kasi nagtitinda din sila ng mga COS or X. But walang ganitong particular na product. Meron sila yung yung toner na ginagamit ko and yung cleanser. So, ayun guys, tingnan nyo. May ano na siya. Parang sinaw-sinaw ba? May shine. So, ayan. So, next is yung moisturizer naman yung ilalagay ko. Konti na lang siya. Tapos, meron akong bagong nabili. Yan. Sobrang gusto ko talaga siya. And, thank God naman, ever since nung nakarating ako dito, hindi ako nagkaroon ng malalang breakouts. Yung parang may mga sumusulpot lang every now and then, but hindi ganun kadalas. Yung parang yung hormonal na ganun yun. Hindi na siya napapump ng Ayan. Ganito na lang. Sasagarin ko talaga to guys. Ubusin ko talaga yung product bago ko buksan yung bago. Ang nagustuhan ko kasi dito is hindi siya oily. Parang lang siya, very lightweight. Ayan. Tapos hindi siya nagwa-white cast. Ayan. So, ayun. Spread ko lang siya. Tapos may chika nga pala ako sa inyo guys. Wait lang. Spread ko muna. Guys, may trabaho na ako guys! Yay! Magsisimula na ako this Monday. So, Friday ngayon. Monday, magsa-start na ako. And sobrang bilis na mga pangyayari. Hindi ko na-expect na mag-work na ako next week. Nag-apply ako sa kanila through online. Online lang. Yun yung ginagawa ko dito. Simula nung nag-start ako mag-apply, online lang talaga. And then, last week ata akong anong date ba? October 4. Parang last week ata ako nag-apply doon sa kanila. And then, parang nakalimutan ko na din na nag-apply ako. Tapos, nung Monday, naka-receive ako ng notification na nag-message sila sa akin. Tapos sabi nila is they would like to set up a time with me to sit down and talk about yung mga available positions nila. And then, nagbigay sila ng number. They told me na, sa message, sabi nila, you can call us in this number and look for this and that. Tapos, tinawagan ko sila and then, tinawagan ko sila on that day din na natanggap ko yung message nila. And then, ayun, nag-set up ako ng interview with schedule nila ako ng interview the next day. So, that was Tuesday. Nung Tuesday, this week lang. And then, pumunta ako nung Tuesday ng morning. Ayun nga, as scheduled. Tapos, ayun, I sat down for an interview with their director. And it was all smooth and marami din kaming mga napag-usapan. And then, nung last part na ng conversation namin, at before that pala, parang tinur niya ako sa facility, ayun. And then, nung last part na, nung bumalik na kami sa office niya, ayun na, nagsimula na siyang kumuha ng mga forms para daw sa sweldo ko and para sa tax. Parang sabi ko, oh my God, ito na ba yun? So, parang parang kalmado pa rin yung yung
disposition ko, hindi ako nagpahalata na parang excited na gano'n. So, nung huli sinabi niya na kailan ko daw gustong mag-start, parang ako pa yung tinanong. So, sabi ko, kung pwede is, kakausapin ko muna si Ken, yung husband ko, before ako mag-decide. But, parang may mutual understanding na parehong kami interested. Interested sila na i-hire ako, tas interested din ako na mag-work for them. But I told them na I want, kung pwede lang sana is, mabigyan ako ng konting time to talk with my husband para mapag-desisyon na namin. So, they gave me until the next day. Kasi may mga ini-interview din daw sila. So, ayun. So, after ng interview, nung pag-uwi ko dito sa bahay, sinabihan ko si Ken and then we talked over the phone kasi nasa work siya. So, hindi na namin hinintay na the next day na pagkasunduan namin ni Ken na okay naman kasi yung workplace is very accessible and very close sa kung saan kami nakatira. It's around less than 10-minute drive. So, kung ako man yung magdadrive, kaya ko kasi sobrang lapit lang talaga. And then, ayun, and then tinawagan ko sila na kinonfirm ko yung interest ko for that job. And then, sabi nila is, okay, so, kailan ko gusto mag-start? So, sabi ko, kung pwede sa Monday na. So, this Monday, October 7. So, pumayag naman sila. And then, after nun, nung Wednesday this week is nag-undergo na ako ng medical, drug test, TB test, and then, tawag dito, physical exam. So, ayun, parang ang bilis na pangyayari. And, I was just so happy and I feel so blessed. And, syempre, since naging part na din kayo ng journey ko, since nung pag-process ko pa lang ng K1, so I'm very much happy to tell you guys this very wonderful news. And, finally talaga, kasi nag-start ako mag-apply. Actually, yung employment authorization document ko, na-approve siya nung May, but hindi ako nag-start agad-agad na look for jobs kasi nagbakasyon din kami. So, I waited na makauwi from vacation. So, I really started looking for jobs nung July. So, ano na ngayon? October, July, August, September. So, almost 3 months din yung yung paghihintay, but it was all worth the wait. And I believe that this is where God wants me to be. Kasi, talaga, yun talaga yung pinagdasal namin ni Ken na yung trabaho ko would be something na I would look forward to going every day. And feeling ko talaga, and I believe na it will be so fun. And ito talaga yung gusto ko. Kasi even before na tumawag sila, parang nasa isip ko rin na dati pa na, ano kayang feeling na makapag-work sa ganito? Kasi ito talaga yung gusto ko talaga. And basta, kwento ko sa inyo kung saan ako mag-work in my future vlogs. But, parang sobrang amazing lang talaga ni Lord na dito talaga ako niya dinala. Kasi, parang sa kaloob-looban ko, ito yung gusto ko. So, ayun. So, ayun lang guys, yung kwento ko, ang haba, 13 minutes. So, ayun, i-update ko kayo this Monday sa first day ko sa work. Although, hindi pwedeng mag-video, mag-take picture sa work. Kasi, basta, may mga rules sila, but then, i-update ko kayo pag papunta na ako sa work and then, pag uwi ko after work. Update ko kumusta yung yung first day ko sa job. So, ayun lang guys. I'm so happy and so excited. Finally, may mapagkakaabalahan na din ako dito. So, thank you so much, Lord. And thank you so much guys for your support. And sana andyan pa rin kayo. And update ko na lang kayo sa mga upcoming na mga ganap. So, I think, yun na siguro yung vlog and I hope nag-enjoy kayo and I'll see you guys on my next one. God bless!